Ka-Express, isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Philippine tennis, ang formal nang nagsimula sa pagbalik ni Alex Ayala sa ating sariling bayan para sa inaugural WTA 125 Philippine Women's Open. Ang atensyon ng international tennis community ay malinaw na nakafocus sa Manila. Hindi ito basta homecoming, ito ay isang convergence ng timing, momentum at pambansang symbolism na bihirang mangyayari sa isang atleta. Matapos ang emotional na pagtatapos ng kanyang kampanya sa 2026 Australian Open, kung saan natalo siya sa isang dikit na 3-set match laban kay Alicia Parks, mabilis ang naging transition ni Alex mula heartbreak patungo sa recalibration. Ang naturang laban na sindundan ng viral images ng kanyang luha sa Melbourne ay naging malinaw na turning point. Hindi ito senyales ng pagbagsak, kundi indikasyon ng lalim ng kanyang kompetitibong apoy. Sa halip na manatili sa Australia o magtungo agad sa Australian indoor swing, pinili ni Alex na bumalik sa Pilipinas, isang desisyong parehong emotional at strategic. Ang Philippine Open nagaganapin sa Rizal Memorial Tennis Center mula January 26 hanggang 31, ang kauna-unahang WTA-sanctioned women's tournament sa bansa, at ang presensya ni Alex ang nagsisilbing pangunahing anchor ng event. Sa panayampan niya noong 2025, hayagang inilahan ni Alex ang kanyang hangarin na makaranas ng tunay na home court advantage sa isang professional tournament. Sa panahong yon, isa lamang itong personal na pangarap, pero ngayon, ito ay ganap na realidad. Ang kanyang pagbabalik ay sumasalamin hindi lamang sa personal na layunin, kundi sa mas malawak na pag-usbong ng tennis sa Pilipinas bilang isang legitimate host na international competition. Bilang kasalukuyang world number 49 at pinakamataas na rank na Pinay sa kasaysayan, papasok si Alex sa tournament hindi lamang bilang crowd favorite, kundi bilang isa sa mga pangunahing contender. Ang kanyang consistency sa WTA Tour, solidong baseline game at maturity sa high-pressure situations ang dahilan kung bakit mataas ang expectations mula sa local at international analysts. Gayunpaman, malinaw na hindi nagiging madali ang kanyang landas. Nakapila sa draw ang ilang veteranong Manilaro kabilang sina Donna Vekic at Magdalinet, mga atleta na may malawak na karanasan sa Grand Slam stages. Pero ang pinakaunang malaking pagsubok ni Alex ay ang kanyang inaasahang round of 32 matchup laban sa Russian player na si Alina Charaeva, isang kilalang mabilis gumalaw at agresibo sa return game. Ang laban kay Charaeva ay itinuturing ng maraming eksperto bilang isang stylistic contrast. Si Alex na kilala sa kanyang controlled aggression at left-handed angles laban sa bilis at court coverage ng Russian contender. Para sa coaching staff ni Alex, ang focus ay malinaw, gamitin ang crowd energy bilang stabilizing force, hindi distraction, at panatilihin ang tactical discipline mula unang set hanggang huling punto. Sa mga unang practice session ni Alex sa Manila, kapansin-pansin ang intensity at focus. Ayon sa mga insider, mas structured ang kanyang training block. May diin sa serve placement at transition play, mga aspeto na critical sa mabilisang hardcourt conditions ng Rizal Memorial. Hindi ito simpleng tune-up tournament, ito ay malinaw na bahagi ng mas malaking plano patungo sa mas mataas na WTA goals. Ang epekto ng kanyang pagbabalik ay ramdam din sa labas ng court, sa loob lamang ng ilang araw matapos ang official na announcement ng kanyang participation, mabilis na naubos ang ticket para sa opening rounds. Ang social media engagement ay tumaas hindi lamang local kundi maging sa Southeast Asian at Australian tennis communities. Para sa mga organizers, malinaw ang mensahe, si Alex ang sentro ng interest sa event. Para sa WTA, ang Philippine Open ay isang strategic expansion sa rehiyon at ang presensya ni Alex ay nagbibigay kredibilidad sa tournament bilang higit pa sa isang developmental stop. Ito ay isang testing ground kung paano tatanggapin ng rehiyon ang high-level women's tennis at sa ngayon, positibo ang lahat ng indicators. At sa mas malawak na konteksto, ang pagbabalik ni Alex ay may implikasyon sa hinaharap ng Philippine tennis development. Ang visibility na dala ng tournament ay inaasang magbubukas ng mas maraming opportunity mula grassroots programs hanggang sponsorship pipelines. Hindi lingid sa kaalaman ng international observers na ang performance ni Alex dito ay maaaring maging batayan ng mga susunod pang WTA events sa bansa. Mahalaga ring banggitin ang mental state ni Alex sa pagpasok ng tournament. Ang kanyang Australian Open loss ay malinaw na nag-iwan ng emotional na marka, pero ayon sa kanyang kampo, ito ay ginamit bilang learning reference imbes na emotional baggage. Ang kanyang composure sa mga huling exhibition matches ay indikasyon ng isang atletang handang mag-reset at mag-level up. Para sa mga Pinoy fans, ang Philippine Open ay higit pa sa tennis tournament. Ito ay simbolo ng pagbabalik loob, isang elite athlete
na piniling dalhin ang kanyang laban sa sariling bayan. Ang bawat rally, ang bawat point at ang bawat set ay may kasamang bigat ng representasyon. Sa pagtataya ng mga analyst, ang home court advantage ni Alex ay maaaring maging deciding factor lalo na sa early rounds. Ang crowd support ay inaasang magsisilbing psychological boost, particular sa mga momentum swings ng mahahabang rallies. Pero kasabay nito ang paalala, sa professional level, ang consistency at execution pa rin ang magtatakda ng resulta. At habang papalapit ang opening match, malinaw ang narrative, si Alex ay hindi lamang kalahok sa Philippine Open, siya ang sentro ng kasaysayan na unti-unting binubuo. So ang tanong ngayon ay hindi kung handa siya sa entablado, kundi kung hanggang saan niya dadalhin ang sandaling ito. Sa loob ng 5 araw na competition, ang Rizal Memorial ay magiging sakse ng isang mahalagang kabanata ng Philippine sports. At sa gitna nito, si Alex dala ang bigat ng inaasahan, ang lakas ng bayan at ang determinasyon ng isang atletang handang iangat ang bandera ng sarili niyang lupa. Isang bagay ang malinaw, ang mundo ay nakatingin at ang Philippine Open ay hindi na lamang lokal na kaganapan. Ito ay bahagi na ng global tennis conversation at si Alex ang nasa gitna nito. Ang pagbabalik ni Alex sa Pilipinas para sa WTA 125 Philippine Women's Open ay higit pa sa isang personal milestone. Ito ay isang malinaw na indikasyon ng pag-angat ng Philippine tennis sa global stage. Sa unang pagkakataon, ang bansa ay hindi lamang tagapanood ng world-class women's tennis, kundi aktibong kalahok sa paghubog ng isang WTA caliber event na may tunay na international relevance. Para kay Alex, ang tournament na ito ay nagsisilbing mahalagang checkpoint sa kanyang patuloy na paglalakbay sa professional circuit. Matapos ang emotional na Australian Open exit, malinaw ang kanyang direction, gamitin ang home court advantage bilang pundasyon ng reset at momentum builder. Ang kanyang kasalukuyang ranking, karanasan laban sa elite competition at mental maturity ay nagbibigay sa kanya ng legitimate na tsansa na magpakita ng dominanteng performance sa sariling bakuran. Pero lampas sa resulta, ang mas malaking epekto ng Philippine Open ay nasa pangmatagaling implikasyon nito. Ang matagumpay na pag-host ng isang WTA sanctioned tournament ay naglalagay sa Pilipinas sa radar ng international tennis bodies, sponsors at future tour calendars. Ang presensya ni Alex bilang pangunahing mukha ng event ay nagbibigay ng credibility at narrative na bihirang makuha ng mga bagong host nations. Para sa local na community, ang bawat match ay nagsisilbing inspirasyon, patunay na ang isang Pinay ay kayang makipagsabayan at manguna pa sa world stage. Ang exposure na dala ng tournament ay inasahang magbubukas ng mas maraming opportunity para sa grassroots development at susunod na henerasyon ng mga manlalaro. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.